Christ. Ako po si Hinubi Batuliao Banyas, nakapagtapos ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Agricultural Extension, year 1984. Nagmula po ako sa isang masaya, family stable Ilocano family. Nag-asawa ako noong 1996 at biniyayaan po ako ng 2 anak. Noong panahon na yan, sa family po namin ay hindi po kami sanay sa pagdarasal. So that time, normal na normal lang sa akin ang pagsasalita ng mga bad words at pagmumura. Noong may trabaho pa ako, naranasan ko ang abundance in life. Natulungan ko yung aking mga pamangkin na 7 financially sa kanilang pag-aaral. Edad 6 and 4 na noon ang aking mga anak. Pero sa sinasabi nga nila na ano yung ipiprepare mo pag nagkaroon ka na ng pamilya at trabaho. I prefer my family rather than my work kasi na-assign po ako sa mga malalayong lugar. So that time, naranasan din namin ang mga paghihirap, yung struggle sa pamilya. Although maraming mga utang pero may farmman din kami pero kulang pa rin yung mga bayaran na yon. For 2 years, noong 2014, may isang religious missionary na pumunta po sa bahay upang ako po ay bahagian ng salita ng Panginoon. Pero hindi po siya nagtagal dahil umalis po siya. So doon sa kanya, natuto po akong magbasa ng Bible. 2016, dumating po ang isang sister na kaibigan ko na si Sister Emmy. Ipinakilala po niya sa akin ang Word ni God ulit. Once a week po kaming nagba-Bible study, pero hindi ko pa rin siya iniintindi kasi ang inuuna ko po talaga is yung pangkabuhayan namin sa pamilya. Pero time will come na nagapunta siya sa bahay for Bible study. So yung time na yon, nag-invite po siya sa akin sa kanilang bahay para sa pagtitipon. Ako naman po ay pumunta para masaksihan kung ano yung invitation na yon. So that time, nagkaroon po ng cell group sa bahay nila. Sa unang kanta pa lang ng worship song, talagang tumutulo na talaga ang luha ko. Then, nasundan pa ng mensahe ng aming pastor na si Pastor Maribin Domingo. Sa kanyang mga salita ng Word ni God, talagang tumusok na talaga sa puso ko. So that time, sunod-sunod na ang aking pagpunta ng church, pagpunta ng mga cell group, upang ako po ay matutunan ko pa kung ano talaga yung mga salita ng Panginoon. Nung naumpisan ko na ang pagbabasa ng Bible, nabasa ko doon yung John 3:3. You cannot enter the kingdom of God not unless you will be born again. I was able to decide and experience yung totoong born-again Christian sa pamamagitan ng totoong pananampalataya kay Jesus as my Lord and Savior. Binago na ng Panginoon ang aking buhay by His Spirit at unti-unti ko nang tinatalikuran ang pagmumura at pagsasalita ng masasama. Kontento na rin ako sa buhay na mayroon ako. Inuuna ko na ngayon ang Panginoon bilang aking tagapagligtas through my quiet time, mag-attend ng mga prayer meeting, cell group at iba pa. Marami na ring beses na na-test ang aking pananampalataya or faith sa buhay ko dahil sa that time, need ng anak ko ang pambayad ng kanyang tuition. Although may mga pinapakita naman kaming collateral sa mga tao, pero ayaw talaga nila. Time comes na nagkaroon kami ng Encounter God Retreat at isa ako doon sa mga worker that time. Pero pinapili ako ng asawa ko kung saan ang pipiliin ko. Sasama ba ako doon sa pag-serve kay Lord or ikukontinue namin yung paghahanap ng pera. Pero may conviction sa akin ang Panginoon. Sa Matthew 6:33, sinasabi kasi doon sa akin na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. At yun ang sinunod ko. Inuna ko talaga ang Panginoon. Na-amaze ako doon sa pag-provide ni Lord sa pangangailangan ng aking anak. Sabi nga doon sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart, not lean on your own understanding, but in all your way, always acknowledge Him to make your path straight. Praise God, He is good.
By God's grace, tuloy-tuloy ako sa paglago, sa pag-serve sa ating Panginoon. I am now 59 years old. Para sa akin, ang pag-serve sa Panginoon, age doesn't matter. I am praying to the Lord na sana masustain pa ng Panginoon yung aking good health. Malaki ang naitulong sa akin ng self-development training sa aking faith and application. Na-train akong maging isang bold witness of Christ through bus and market evangelism. Pagdating ng mga full-time apprentice or ang tawag ko sa kanila ay full-time sundalo ni Kristo, marami akong natutunan sa kanila sa daily evangelism and follow-ups at dito ko natutunan ang pag-obey sa Great Commission sa Matthew 28:18-20. Sa ngayon, maraming pinagkatiwala na new believers na matutulungan ko din sa paglago sa Panginoon. Ang daming answered prayers and it's my privilege na makikita ko sa kanilang buhay na gumagalaw ang Panginoong Diyos sa buhay nila. Hanggang sa ngayon, I claim by faith sa Acts 16:31, believe in Jesus Christ, you and your household will be saved. Sa muli, ako po si Ibo Tulliao Banyas. Live by faith, not by sight. To God be the glory. God bless everyone.